ayan mga buddy, update ko lang kayo about kila Nanay Gina kasi naalala ko mga buddy, may nagchat kasi sa akin mga buddy. Ito pa yung mga gamit nila mga buddy, kung maalala nyo. Yung gamit nila nung nilagay ko dito nung umalis sila, kasi nga para hindi nila dala-dala pag nung hahanapin nila yung sinasabi nilang kamag-anak nila mga buddy, para mabilis lang makabalik ako. Pinaiwan ko yung mga gamit nila, so ito pa yung ibang gamit nila. Tapos yung bisikleta mga buddy nasa bahay. So ayun, wala namang gumagamit dun mga buddy, para at least maging safe lang sila. Pero pang ilang araw na ngayon mga buddy, hindi pa sila bumabalik. Tapos hindi ko naman alam mga buddy kung saan sila hanapin. Mapanood yung nakaraan mga buddy, hinanap din natin sila, hindi rin natin natagpuan. Nung nakita ni Boss Maki, yun. Tapos yun, may nagchat pala sa akin kagabi mga buddy. May nagchat po sa akin na nakita daw sila. So wait na mga buddy, ito po yung chat niya, babasahin ko lang po, lagay lang natin dyan. May nagchat kasi sa akin kahapon. So na nung hinahanap nga natin si Nanay Gina at saka si Kuya Jan, may nagchat po sa akin na ito ang sabi niya: shoutout po kay Ma'am Nerissa. Ayan, shoutout po, sa salamat po sa pagmamalasakit. Ayan, ito po sabi niya sa akin, haba po, mahaba po yung sinabi. Babasahin ko na lang po para sa inyo mga buddy. So sabi niya, good PM po, nag-comment po ako sa isang videos. Ay, wait lang mga buddy. Yeah, nag-sounds. So ito, update ko lang po sa inyo mga buddy, kasi alam ko maraming nag-aantabay o nag-aalala din sa mag-ina. So yan mga buddy, sabi niya, good PM po, nag-comment po ako sa mga videos mo about Nanay Gina and Jan. Sabi po niya, sorry na ko lang nakita messenger mo, kaninang umaga ko pa hinahanap saan kita ma-chat. Nakita ko po kanina umaga sila na Nanay Gina along Tanigi Street daw po, Tanigi Street, Dagat-Dagatan, Caloocan. Papasok po ng work. Nainom po ng kape si Nanay Gina, pero nasa gilid lang po sila kalsada. Si Jan po nakaupo naman po. Baka talagang pumunta na po si Nanay Gina sa kamag-anak po niya na sinasabi sa may Longos. Yan. Di ko po lang napicturan, gawa ng di po ako basta-basta naglalabas ng CP sa area dahil marami po dun nag-snatch. Sabi niya, sorry po, pero palagay ko po it's either galing na po sila dun or papunta pa lang po. Malapit na po kasi yun sa kamag-anak nila sinasabi. Si Nanay Gina ang suot po is naka-jacket. Naka-jacket pa din po siya, kung ano po yung umalis sila dyan sa video. Si Jan naman po is naka-black na po. Kasi pinagpalit kasi dyan dati mga buddy dito, so naka-black na siya. Yung pa rin yung suot nila, naka-black na po na t-shirt. Ang nakakaawa po dyan si Jan, di ko po binalikan kasi isip ko pa, pag nalaman na may nakakilala sa kanila, panigurado po mag-iibang lugar na naman yan sila. Mas mahirap po mahanap. So ayun mga buddy, yun yung reply ay chat sa akin mga buddy. So nabasa ko na kaninang umaga to mga buddy. So hapon niya ata nakita mga buddy, ay umaga na nagkakape. So kanabukasan ko na siya kasi nabasa mga buddy sa may Tanigi Street. So ayun mga buddy, nireply ko agad si ate. Shoutout sa ate Nerissa kung napapanood mo. Sabi niya ay, sabi ko, nireply ko, hello po, nandun pa po kaya sila ma'am. Sabi ko sa kanila kasi pupuntahan ko sana. Kasi kung umaga yan mga buddy, nakalipas na maghapon, syempre gusto rin natin makasigurado kung nandun pa sila. Tsaka hindi natin alam mga buddy, di ba, hindi rin natin kabisado yung lugar. Kaya nanigurado lang din ako. And then nag-reply si ate ulit. Sabi niya, hi po, not sure po. Nabanggit po di ba ni Nanay Gina na pupunta po sila sa kamag-anak po niya sa Longos. Malapit na po kasi yan sa area ng Longos. Lusutan na po kasi yan. Malabon na Butas and Tondo area kung saan po sila nakita kahapon. So kahapon na po, kinaumagahan na po ito naka-reply sa kanila. Palagay ko po yan, dyan na po yan sila sa area na yan. Di lang po alam kung saan banda, if dyan sila mapapalpad po. Nagkataon lang din kasi nakalookan po ako na uwi last night. Pero nung Thursday night
po, di ko naman po sila dyan napansin. So wala na po sila. So sayang sana yung punta natin mga buddy. Baka po umaga na po sila nandyan. Gulat nga po ako ba't nandyan po. Alam ko po sa vlog mo po, sabi sa Parañaque sila nakita. Hindi po sa Parañaque ma'am. Malapit lang po dito ma'am yung ano mga buddy, kung maalala nyo yung nagpunta kami sa Nueva Ecija ni Boss Maki. Dito niya po nakita, malapit sa amin din. So either papunta pa lang sila or nakabalik na sila dito mga buddy, hindi lang pupunta sa bahay. Parang mga ganyan mga buddy ang tansya ko. So yung sa Parañaque po, pinakisuyuan ko lang po si Boss Maki na tignan-tignan lang din sa Parañaque, kasi may sinabi din sila sa akin na pupunta din silang Parañaque kasi may kamag-anak daw sila doon na baka mapadpad sila doon makita ni Boss Maki, kasi taga doon si Boss Maki sa Parañaque tsaka sa Cavite, yan bandang Cavite sa Parañaque, Las Piñas, ayan mga buddy ko. So hindi po sila doon nakita, dito lang din po banda sa amin. Kasi yun, sorry po sabi ni ma'am, sorry din po, di ko na sila binalikan ng umaga na nakita ko kasi nag-worry po ako na baka malaman ni Nanay Gina na may nakakilala sa kanila, umalpas sila sa area. Ang nakakaawa po si Jan, tulala po ang bata, parang lalim ng iniisip, sabi niya. Yun nga, may si Jan talagang concern natin dito mga buddy, kasi na sabi ko nga nung umalis sila dito, parang tulala yung bata, hindi niya alam kung anong nangyayari. Kaya sabi ko, kau na lang po ang hanapin ko to inform. Ayan. So yun yung sabi ni ma'am. Thursday night, ayan. Yun, tsaka hindi ko sila napuntahan agad ng mga buddy. Naninigurado din kasi ako mga buddy, gayawa ng sabi ni ma'am na maraming nang snatch doon, maraming loko-loko sa area na yun. Pero hindi rin natin sure kung nandun pa sila, kasi tagusan daw yun papuntang Longos, pero hindi pa talaga siya sa Longos. So yun mga buddy, update ko lang sa inyo yun yung nangyari. At nung nakaraang gabi ulit, kung makapanood yung mga buddy, nag-ikot-ikot din kami dito. Maaring nandito na sila mga buddy, malapit dito sa amin, or di ko alam kung nandun sila mga buddy kasi pang ilang araw na ngayon. Maaring naglalakad sila, or marami kasing mga buddy, maraming pwedeng dahilan. Baka hinahanap pa rin nila, hindi talaga nila mahanap, o nahanap nila pero hindi sila pinatuloy, ganoon. Minabuti ko talagang ipaiwan yung bike kay Kuya Jan para at least bumalik sila, para malaman ko yung magiging sitwasyon nila. At yung mga gamit nila sa likod mga buddy, pinaiwan ko rin para hindi sana sila mahirapan sa paglalakad. Hindi ko lang alam mga buddy kung naglalakad sila na pumunta dun or sumakay, kasi sabi naman ni ate na nagchat sa akin, shoutout kay ate Nerissa, ay nagkakape daw si Nanay Gina. At ang concern lang kasi natin dito mga buddy si Kuya Jan, kasi sayang yung pag-aaral niya. Although sabi ko mga buddy, hindi tayo nanghihimasok sa buhay ng mag-ina, pero kung yun yung tama natin pwedeng magawa para kay Kuya Jan na isalba siya sa ganun, or para sa kinabukasan niya, kawawa naman yung bata, gagawin natin mga buddy. Kapag bumalik sila dito ay i-update ko po agad kayo, at kung ano yung pwede natin gawin kay Kuya Jan, kakasapin natin sila ng maayos. At alam ko naman nababalik sila mga buddy, kasi nandyan pa yung mga gamit nila, yung bike ni Kuya Jan. Yun nga, kawawa lang si Kuya Jan mga buddy, gawa ng lalim nga daw ng iniisip. At yun, hindi niya alam yung nangyayari, kasi mga buddy, gawa ng yun yung kinalakahan niya, yun yung pangaral sa kanya nanay, maging sunod-sunuran. So yun yung update ko lang mga buddy, para at least may update po kayo. Sa mga nag-aalala, pasensya na po kayo, wala din po ako magawa, gawa ng syempre hindi rin naman po natin pwedeng pangunahan sila. So yun lang yung inaasahan ko po, yung pag bumalik sila, i-update ko po kaagad kayo. Para sa mga nag-aalala, ayan, pray lang po tayo para doon sa mag-ina, kung ano man ang nangyari sa kanila. At gusto ko rin sanang balitaan. Actually mga buddy, si Kuya Jan, sa mga nagsasabi po na dapat, di ba, may SIM card, may cellphone, dapat chinat. Hindi po, wala po siyang Facebook. So yung number niya nasa akin po, kaso ayan po, ang dami ko pong chat sa kanya. Ayan po yung mga chat ko sa kanya. So lagi ko siyang kinakamusta kung nasan sila mula nung umalis sila. Dati kasi nakaka-receive to mga buddy tong cellphone niya, pero nung mga nakaraang araw na, nung nakakausap ko siya, hindi niya na na-receive Tapos ang ginawa ko mga buddy, pinaloadan ko siya para siguradong makapag-reply siya. Baka walang load, 'di ba? Na-receive niya lang yung text ko pero walang load. Niloadan ko po siya.
So wala rin pong response sa akin. Ayan, ayan po. Last na chat ko po sa kanya is, Kuya Jan, saan na kayo? Kuya Buddy, ito, reply ka, niloadan kita. Yan, mag-reply ka na lang. Yan, para alam ko kung nasan kayo, pwede ko kayong sunduin. Ayan, so walang reply mga buddy. So yun, tinatawagan ko kasi mga buddy, pag tatawagan mo siya, hindi siya nagre-ring, parang nagba-block agad siya. So yun, hindi kasi naka-register yung SIM niya mga buddy, at wala kasi siyang valid ID pa noon. So yun, mga buddy, update ko lang kayo para at least may idea po kayo kung nasan na yung mag-ina. Ayan. So yun, ginawa naman po natin yung part natin sa paglingap sa kanila. Pero for the meantime mga buddy, session na po kayo. Nantay ko lang po talaga din yung pagbabalik nila, para kung ano man yung naging problema o anong naging kahinatnan nung ginawa nila o paghahanap nila, makagawa din po tayo ng paraan. Gaya ng sinasabi ko sa inyo mga buddy, kung hanggang saan yung kaya ni Kuya Buddy na itulong sa kapwa, hanggang doon lang po ako. Hindi ko naman po pinipilit. At kung may magagawa po tayong masigit, di ba? Nadadala naman po yan sa usapan at sa, di ba? Depende sa iluluwat ng pagkakataon. Ika nga, medyo ano lang tayo, laylo-laylo muna kasi nga syempre mga buddy, yung panahon ngayon sobrang init mga buddy, tapos biglang uulan ng malakas. So kaya hands on muna kami sa mga bata, lalo si EJ din ay malapit na rin yung birthday niya. Yes, so ingat-ingat kasi may mga kasabihan din kasi ganun mga buddy, na pag malapit ng isang taon ingat-ingat sabi nila. So wala man siguro mawawala mga buddy kung doble yung pag-iingat kay EJ. Ilang araw na lang po kasi ay birthday na niya. So 1 year old na po siya. Kaya yun, medyo ingat-ingat din po. Ayusin muna natin yung gamit nila mga buddy. Lagay muna natin sa bahay siguro. So ito yung mga gamit nila. Hindi ko alam kung ano itong mga buddy. Pero may mga nakakapa ako dito mga damit to mga buddy, mga damit. Ayan na. Hindi ko alam kung ano to. Ayoko naman pakialaman mga buddy kasi syempre personal na gamit nila yan. May mga kaldero pa. Itong kaldero. So, mga damit, mga kumot ata to. Hindi ko alam mga buddy. So, ayoko siyang buksan mga buddy. Kasi nga, syempre, personal nila gamit yan. Ayoko pakialaman. So, pinagkatiwala nila sa akin. Kaya, yun lang muna siya. So, ayusin ko lang mga buddy. Baka ibaba ko sa bahay kasi ang bala ko kasi dito kay Kabsato mga buddy, linisin. Tapos sa birthday ni EJ, kaysa sa lumabas kami, ang bala ko mga buddy ay ano na lang, yung konting meron kami, ibili na lang namin ng katulad ng ginagawa namin ni Buddy dati na pang pansit na lang mga buddy, tapos ipapamigay namin sa mga lubos na nangangailangan dito. Yan yung sasabi ko kay Mrs. Kasi instead na lumabas kami, kumain sa labas, sabi ko yung ganung budget namin hindi naman magkakasya. Siyempre mga buddy, marami na kami kahit papano. So tsaka mahal ang mga bilihin sa labas. So sabi ko, ibili na lang namin ng pang pansit, pang tinapay para dito, ipamigay dito. Abangan nyo yung mga buddy, papamigay po natin. Mamimigay po tayo ng pansit, tinapay ulit gaya ng ginagawa namin dati sa labos na nangangailangan. So siya na kayo, yun muna yung kaya namin mga buddy, kaya yun muna yung ginagawa namin. At least mga buddy, yun alam kong makakatulong sa iba. Kaysa mag happy kami mga buddy, di ba? Mas maganda yung makatulong tayo sa iba para masanay din yung mga bata na pag may mga ganung okasyon sila sa buhay, mas mahalaga na magpasaya ng kapwa kaysa ng pansarili. Hindi naman masamang pasayan yung sarili mga buddy, yung pamilya, pero sa ganung bagay dapat hindi natin kalimutan yung kapwa natin kung nagnanais tayong makagawa ng mabuti. Yan mga buddy, so abangan nyo po yung mga buddy sa birthday ni EJ. Malapit na po, ilang araw na lang po. Yun po yung gagawin natin. Bibigay po tayo ng pansit tinapay kung hanggang saan po yung kaya natin. So ayan, salamat mga buddy, ingat po kayo at maraming salamat. God bless po sa inyong lahat at mag-ingat po. Ayan.